Sa tingin ko, because of the urgency, pag hindi ito naipasa ng Kongreso bago matapos ang bago tayo mag-break sa March 18, ay tingin ko para magiging baliwala itong bill na ito. Aprobado na ngayong araw, March 10 ng House Committee on Ways and Means ang mga panukalang batas na naglalayong pagkalooban ng kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin o bawasan ng excise tax sa langis. Sa gitna ito ng pambihirang pagtaas sa world market ng oil prices dahil sa gulo sa Middle East. Pasado na rin ng House panel ang unnumbered substitute bill. Ito ay consolidation o pinagsama-samang 15 panukala at 2 joint resolutions. Kabilang na ang inihain ni House Speaker Isabela 6th District Representative Faustino Boyedi III at House Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Sa ilalim ng panukala, layong amyendahan ng National Internal Revenue Code at maaaring suspindihin o bawasan ng Pangulo ang excise tax sa petroleum products sa rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee o DBCC sa pakikipag-ugnayan sa Department of Energy. Ito ay kung aabot o hihigit sa $80 per barrel sa loob ng isang buwan ng average Dubai crude oil price batay sa Mean of Platts Singapore o MOPS. 6 na piso ang mababawa sa kada litro ng diesel at 10 piso naman sa kada litro ng gasoline oras na tuluyang maipatupad ang panukalang batas. Samantala, ayon sa ilang oil company na humarap sa deliberasyon ng House Committee on Ways and Means, hindi agad maibababa ang presyo kung sususpindihin o babawasan ang taripang ipinapataw sa inaangkat na langis. Ang dahilan ng oil companies, bunsod umano ito ng inventory o nakaimbak pang langis ng mga kumpanya. Ipaliwanag niyo po sa amin, base sa inyong experience, na kung today inutos ng Presidente, among all your players na nandyan, sinabi ng Presidente, wala ng excise tax on unleaded, so bawas yan ng 10 piso. Pag sinabi ng Presidente, wala na rin ng diesel, bawas din yan ng 6 na piso. Ano ang magiging effect niyan on the ground? Immediate ba yan? Hindi? Bakit? For example, sir, as of today, each oil company has a different volume in their tanks, in their terminals. It could be 10, 50, 100. Bayad na yon. The moment it reached the shores of the Philippines, the taxes and duties has already been settled. When you pass it today, the inventory tomorrow still has the paid excise. Pero yung padating pa lang, bukas, yun yung wala. If it's like the following day, that would be operationally difficult. And again, it will depend really on the mechanics of how the BOC, BIR, and DOE will implement it. Because yun nga po, what is to be considered is the one currently in the retail levels na retail stations na inventory ay bayad pa ng excise tax. Ganito rin ang posisyon ng Department of Energy. It is correct, sir, na hindi po mararamdaman agad because we still have the inventory na bayad na po yung excise tax. So mag-e-effect lang po yung reduction when the new inventory comes pa. Aabot umano sa 5 hanggang 20 araw bago maramdaman ng publiko ang suspensyon ng excise tax sa langis kung sakaling tuluyang ipatutupad. It will be around 15 days. 15 to 20 days. Bago maging effective, Yes. patay na ang kabayo. Bunsod nito, nasilip tuloy ang dahilan sa agarang pagsipa sa presyo ng krudo sa bansa kasunod ng pag-atake ng US at Israel sa Iran. Hindi pa dapat nag-increase ang oil company kasi yan po ay stock pa rin. Yung pong oil o yung diesel at gasoline na in-increasean nila ngayon ay nabili pa nila bago nagkagera. Every depo na may laman na halos 5 million liters. Ang kada depo po ay kikita ng 100 million kada oil company na mayroong stock na 5 million liters. Yan po ang katotohanan natin. At sa 10 million liters po, that is already 200 million pesos ang kikitain nila. Hindi po pwedeng excessive and in a sense na pagsasamantalan pa yung krisis. So right now, ang notion ng marami is, sabi nyo meron kayo nakaimbak kaya nga kapag bumababa, hindi kayo nakakapagbaba ka agad. Ang sinasabi is, kailangan muna namin ubusin yung inventory namin. O bakit ngayon, pag biglang taasan,
immediate yung pagtaas. Why is there seemingly a double standard? If tumaas yung presyo sa MAPS, for example, tataas po talaga yung presyo. Kabilang naman sa isinusulong na maisama sa panukalang batas ang maibilang sa basic necessities o pangunahing pangailangan ng langis. Ito ay upang makatulong ang mga lokal na pamahalaan sa pagmomonitor ng presyo nito at agad maaksyonan ng mga sangkot sa illegal price manipulation. Kaugnay naman ang pagpapatupad oras na tuluyang maipasa ang panukala, giit ng Energy Department. I hope that they are able to craft the law na precisely to have that effect, no, na kailangan kung may 6 pesos na bawas din sa pump price. I think there was a earlier proposal that together with DTI, the price monitoring shall be a joint effort of DTI and DOE, and I don't know if there are other agencies pa. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.